Magandang araw po sa kanilang lahat, mayong adlaw kaninyong tanan, naimbag na aldaw kada kayo amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong topic, kwentuhan tungkol po sa kayamanan. At ang atin pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa isang katanungan ng atin pong ka-treasure hunter na nagsasabing, bakit nadudurog ba ang diamond? Doon po kasi sa ating naunang video ay naipakita natin ang isa pong video na na-hydraulic press ang diamond. Kaya't pag-uusapan po natin ang diamond na ito kung bakit siya nadudurog. Ang diamond ay isa po sa pinakamatigas na bato sa buong mundo, no? Ito po ay one of the hardest, elements na masasabi nating imposibleng mababasag. Yan po ang ating topic na pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga tagapanood, taga-subaybay. Maraming salamat po ulit. At sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos, no? At i-follow nyo po ang aking Facebook page, no? Yusuf Yamato. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Balikan po natin ang isa na naman pong napakagandang topic na pag-uusapan ngayon tungkol po sa kayamanan. Lagi pong Yamashita Treasure, mga kayamanan ang atin pong pag-uusapan dito. Sa lahat po ng atin pong mga taga-subaybay, nais ko pong ipaalam sa inyo bago tayo mag-umpisa, no? Ito pong ating channel ay channel po ito ng Treasure Hunter. So, yung pong mahilig sa mga adventure, sa mga pagtuklas at mga kayamanan, no? Pag-usapang kayamanan ay marami po ang mahihilig dito sa atin pong mga kababayan at maging sa buong mundo. Kaya't ang atin pong mga ipinapalabas ay tungkol po sa mga kayamanan, tungkol po sa Yamashita Treasure, sapagkat ang punto po natin dito ay matuklas o tutuklasin ang mga sikreto po ng mga Japanese Imperial Army, kung totoo nga ba ito pong mga itinagong kayamanan na kung saan nakalagay po sa libro ng history. Nakalagay po sa history na napakaraming treasures ang nakuha ng Japanese Imperial Army at walang chance na may uwi sa Japan, kaya't ito po ay ikinalat dito po sa kabundukan ng Pilipinas at hindi lang sa kabundukan, maging sa syudad, no? Ito nga ay sa buong bansang Pilipinas, mapa Luzon, Visayas o Mindanao hanggang Sabah, Malaysia ay may sikreto po ang ating bansa, sapagkat sakop nga po natin itong Sabah noon, tinatawag na Borneo yan noon. Kaya't posibleng nadama yan sa pagtago ng mga Hapon ng kayamanan, sapagkat nakalagay sa historian na tumawid mula sa Zamboanga, nakapisto ang mga Hapon din sa may Borneo sa Sabah, Malaysia, no? So ang ating topic nga, ulitin ko, ay puro Yamashita Treasure, puro kayamanan, sapagkat ang atin pong mga tagapanood ay mga treasure hunter. Sa lahat po ng mga hindi po treasure hunter na mga nanonood, ay pasensya na po kayo. Kung gusto nyong manood po kayo. Tinatanggap po natin ang inyo pong mga comments, mga suggestion, mga koreksyon. Subalit, mayroon po tayong paalala sa inyo. Kapag tayo po ay nag-comments, kailangan po ng mahinahon. Huwag po tayong mag-comments ng hindi po maganda o paninira. Kung tayo po ay magsalita, mag-comments ng hindi maganda, ay nakakasakit po ito ng damdamin. So mayroon po tayong pagkakamali, kaya nga natin sinasabi na kapag tayo po ay may mali, pakikurik na lamang po sa maayos na pamamaraan, hindi po yung insulto. Kasi tayo po ay nagbablog, tayo po ay magalang. Pag sinabing magalang, maayos yung atin pong pananalita. Hindi po tayo yung taong mapanira
o mapanakit sa atin pong mga bunganga at bibig, no? Yan po ay napakahalaga, napakagandang pag-uugali, no? Kahit na gaano natin karelihiyoso, gaano natin ka-devoted sa atin pong relihiyon, kung tayo po ay salbahi, tayo po ay masungit, tayo po ay pangit ang pag-uugali, yan po ay walang kwenta, no? Yan ay magkakasama, yung tinatawag na knowledge precedes statement and actions, no? Na ang kaalaman ay kailangan sabayan ng gawa. Pakikorek na lamang po ako, no, kung tama yung aking English, kung tama din yung aking Tagalog, sapagkat may mga kababayan tayong mas magaling pa sa atin. So, al-ilmo qabla al-qawli wal amal. Knowledge precedes statement and actions, no? Kailangan gawin natin yung ating kaalaman. Yan po ay napakahalaga. At yan ay kasama yung ating pag-uugali, no? So, continue po tayo sa ating pong topic, no? Sa araw po na ito, tungkol po sa isang katanungan ng ating ka-treasure hunter, kung papaano nababasag ang diamond. Bakit nabasag ito? Piki nga ba ito kasi nabasag, no? Ang diamond ay one of the hardest masasabi nating elements o bato, no? Sa ating mundo, one of the hardest stone in the earth, no? At matatagpuan po ito sa kailaliman ng ating mundo, 150 kilometers sa earth mantle, no? At ito ay sumasama sa mga lava, itong mga kimberlites na ibinubuga po sa bulkan, no? Kaya masasabi nating may mga bulkan tayo sa Pilipinas, posibleng may diamond nga tayo. Hindi lamang natutuklasan sapagkat wala po tayong mga dalubhasang mga tumutuklas. So, wala nga tayong mga gemologists na nagpipresyo sa bansa po natin. Nagsicertificate lang sila. So ang mga nagpipresyo sa ibang bansa pa. Kaya nahihirapan tayong bumenta ng atin pong mga diamonds. Kung may natuklasan na tayong mga meteorites, diamonds, ay napakahirap ibenta sa bansang Pilipinas sapagkat wala tayong mga dalubhasa. Kung mayroon man, ay pera-pera lang, napakarami pang mga proseso na pagdaanan, no? Doon sa ibang bansa yan, ay mabilis yan, madali, sapagkat maraming bumibili kahit na hindi dadaan sa mga papel-papel, no? May mga kolektor sila na mahihilig dyan, mga billionaire, mga millionaire. Sa atin ay masyado pong tinatawag na diplomatic, maraming mga chichi-buritsi, kumbaga. So, continue po tayo sa diamonds, no? Bakit nababasag? So, sinabing hindi basta-bastang mabasag ang diamond, one of the hardest, no? Hindi rin na-scratch ng basta-basta. So, pag sinabing hindi basta-basta, ito po ay hindi nangangahulugang hindi talaga mai-scratch. Ang diamond ay hindi na-i-scratch sa kahit anong matulis na bagay na mga metal o kung ano-ano pa mang mga matutulis na igagasgas mo sa kanya, scratch proof, no? Kahit liha hindi natatablan. Pero hindi nangangahulugang hindi mababasag. Sinong may sabi na hindi nababasag? Ang diamond, kahit one of the hardest stone, ay nababasag. Bakit? Sa tamang bigat, sa tamang dagan, sa tamang hampas, ito po ay nababasag, no? Hindi po kasi ang hardest, hindi po yan magkaparehas sa strongest, no? Pag sinabing strongest, yung malakas, may mga metal na mas malakas sa diamonds. Yung bigat kasi ay malaking bagay yan. Kapag dinaganan ang isang bagay na matigas ay madudurog, no? Solid can be break by the weight, no? No, kapag dumagan yung tinatawag na bigat, sobrang bigat, tamang bigat, ay mababasag ang solid, ang hard. So, ang diamonds ay na-eksperimentuhan po, yung pong video na naipakita natin ay experiment po ito ng scientist kung paano durugin, paano basagin ang diamonds sa pamamagitan po ng tinatawag na hydraulic press, no? Pag sinabing hydraulic press, ito po ay ginagawa ng makina, napakalaking makina na may metal na bilog na malaki na pinipisa yung diamond, dinadaganan, pinipisa, pinipitsit. At ito nga ay madudurog kapag pinipitsit sapagkat
Ang tamang bigat na dadagan sa kanya at sulit pa ay tiyak madudurog ang diamond. Sa experiment po sa science yan na nadudurog ang diamond sa tamang bigat, sa tamang pamamaraan. Ito nga ay ang press, no? Pinipitsit. At hindi lang yan. Yung kasing yung mga palo-palo, mga martilyo, maliit lang kasi ang bigat ng martilyo. Pero kung dagdagan natin ng mga malalaking bigat, malalaking maso, ilang kilos na hammer ang ihahampas natin dyan, hindi man natin mababasag lahat pero matitipakan, no? So breakable, mayroong hindi sa gilid, mayroong matitipakan siya, mababawasan siya sa gilid, no? Pero hindi siya nagagasgasan. Pero pwede siyang mabasag, magkahiwa-hiwalay. Shattered ang tawag doon sa English, no? Shattering, shattered. O pwede siyang magkahiwa-hiwalay o madudurog, no? Brittle kasi ang diamond, eh. So madali siyang magkahiwa-hiwalay kapag madaganan siya sa tamang bigat, no? So hindi nga siya mababasag ng basta kung ang pinukpok mo lang naman ay 2 kilo, 1 kilo. So nadudurog nga po talaga ang diamonds, mga ka-treasure hunter, nababasag sa tamang bigat, hindi yung iuntog-untog natin, iparuin ng martilyo. Hindi po talaga ito nababasag ng basta-basta sapagkat kayang-kaya po ng diamond yung bigat ng martilyo at yung mga bigat ng atin pong hinahampas. No, pero pagka hinampas mo yan ng mas mabigat, sabi ko kahit man lang sabihin natin 400 kilogram yung hahampas sa kanya na metal, gawin mong hammer, ay tiyak mababasag yan, mga ka-treasure hunter. So breakable po siya sa tamang bigat, sa tamang pamamaraan ng pagbasag. Pero scratch proof siya, hindi po siya nagagasgas, no? Hindi basta-bastang nagagasgas, no? Pero pag pinagkuskus mo yung 2 diamond, no? Dalawa sila, parehas sila ng tigas, 10 plus 10. 2 diamond, pinagkuskus mo sila, parehas ang tigas niyan, ay magkakagasgasan yan sapagkat the same sila ng level ng hardness, no? 10 kasi ang hardness ng diamonds. Kapag atin pong ginasgas sa kapwa niya diamond, ay nagagasgasan ng diamond sa kapwa niya diamond. Kaya hinihiwalay yan sila sa lagayan. Kapag diamond to diamond ay pwedeng magkakagasgasan po yan. Parehas lang sila kasi ng hardness o tigas, kaya pwede niyang tablan yung kapwa niya diamond. So pwede niyang gasgasin kapag kapwa niya diamante, no? Malinaw po, mga ka-treasure hunter. Ang pwedeng gumasgas lang sa kanya ay kapwa niya diamond. Parehas sila ng level, eh. Kaparehas yan ng inggitero na naiinggit siya sa kapwa niya, inggitero din, no? At sa halimbawa yung parehas sila ng ginagawa ay kaya din niyang tapatan. Kumbaga katapat niya. Kumbaga sa boxing, kung ang katapat ni Manny Pacquiao ay si Marquez, kaya niyang patumbahin din si Pacquiao. Pero pag iba ang katapat, ay kaya niyang tumumba doon sapagkat hindi niya katumbas o katapat. So yun po yung ibig sabihin na pwedeng gumasgas sa kapwa niya diamante, ang diamante din. So yan, malinaw po, mga ka-treasure hunter, na pwede pong mabasag ang diamond, no? Nababasag po siya doon po sa tamang pamamaraan sa pagbasag. Hindi yung mga pukpuk-pukpuk lang, kung ano-anong mga pinagagawa natin, ay hindi po talaga kayang basagin yan sa mga ganyang sitwasyon. So may tamang proseso, eksperimento para po bumasag sa diamante. So sa atin pong kababayan na nagtatanong, ang tunay bang na diamond ay nababasag? Oo, nababasag, pero sa tamang proseso, sa tamang pagbabasag. Imagine mo yung 400 tons na hydraulic press, durog talaga yon, no? At idagdag natin na ang diamond ay nalulusaw, may melting point. Pag sinabing melting point, ito po ay may tamang init, tamang pressure sa oven na pwedeng lumusaw sa diamond, no? Idagdag natin, no, sa ibang planeta ay nagbabagyo ng diamond, mga Saturn, Jupiter, may ulan dyan, puro diamonds ang ulan.
Pero anong klaseng diamonds yun? Ang tubig, no, may halong elements na carbon. So hindi po solid yun, no? Liquid na. Nabubuo kasi yung diamonds doon po sa kidlat, napakalakas na kidlat, no? Na energy po doon sa napakalakas na electric shock ng daigdig ng Jupiter, Saturn. Sa napakalakas po ng pressure doon po sa electric na binubuga o kuryente na ibinubuga po ng kidlat, ay nabuo yung carbon elements sa ilalim ng Saturn at saka Jupiter. Kaya bumabagyo sila, pumupunta doon sa proseso na nagiging storm ang carbon elements doon po sa Saturn at saka Jupiter, kung hindi po ako nagkakamali. Yan po ang ating research, no. Kahit sino ba yung isang newscaster na si Sir Kim Atienza na itapik yan na may planetang bumabagyo, umuulan ng diamonds. Pero hindi po solid yun, liquid na yun. Naging tubig na po yung carbon elements. So malinaw po, no, na ang diamonds po ay pwedeng mababasag at pwede pong malulusaw. Yan po ay ayon sa ating research. So kung mayroon po kayong mga komento, mayroon po kayong mga kaalaman, o mayroon po tayong mali, no, na nasabi, tayo po ay nahingi sa inyo ng paumanhin sapagkat tayo po ay hindi perpekto. At kung mayroon kayong nakitang pwedeng i-correct sa akin, paki-correct na lamang po. Maraming salamat po ulit. Sana po ay nakapagdagdag na naman po tayo ng kaunting kaalaman tungkol po dito po sa ating topic na pag-usapan tungkol sa diamante. No? Hanggang sa susunod, to po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay masipag naghahanap, tayo ay makakahanap. Maraming salamat.